Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus, yung matamis, banal na presensya, yung pinadama sa amin sa hapong ito. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyo. Paglagis sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Youth Choir, Youth Choir, kitsalat sa awitin ng Jesus Finest, Generation Choir, mga tugtog instrumentalists, sa pagbibigay. Salamat po sa mga anak matatapat. Sa pag-aaral salita, malapit ni Jesus, ikaw magpala. Sa ganakin lang ako magawa, umasalamat ko sa inyo. Sunang dalangin ng ginagalang mga pastor. Bless the children once again, Lord, through your word. Aking sinasaway lahat ka ng kaaway. I bind the of Satan in the name of Jesus. Di mo sambili pandaw sa opposing spirit. I command you in Jesus' name. Kasal, kasal, kasal. In the name of Jesus. The name I did is Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power be unto the Lord our God. I'd like to give double honor, respect, the beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, the end time prophet, our loving God. We always remember and cherish the blessed memories of our beloved stamp pastor, Dynasty Almeida, our beloved Mama Tears, kanilang mga beloved children. Nabati ko rin at ating beloved preachers, beloved corkers, mga instrumentalists, mga awit, manunugtog, sa ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat, dinamahal, magandang hapon po, pari naman ang Panginoon. Kindly read 1 Peter chapter 2, verse 21. Unang Pedro, Kabanatang 2, Talatang 21. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Amen. Blessings and victory through suffering. Tagumpay, pagpapala sa magitan ng mga pagtitiis. Yan po ang ating topic sa araw nito. Victory, blessings through suffering. Christianity is tough. It's not easy to be a Christian. Amen ba, na mahal? Sinabing tough, challenging. Maraming hamon ang pagiging Kristiyano, na mahal. There are tasks sometimes difficult to accomplish. Sometimes it's so hard for us to live in this world. Kaya nga, there is a new version of Christianity. Sa panahon natin, binabago ng maraming mga ngaral ang version ng pagiging Kristiyano. Nakalimutan nila na sa Biblia, ang pagiging Kristiyano ay maraming hamon. Kalapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Nakatulad yan ang binasa natin. For even hereunto were ye called, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Iniwanan tayo ng halimbawa na sundin natin yung kanyang dinaanan. Hindi basta-basta ang buhay ng ating mga Lapinusos bilang tao. Amen? Kaya nga, maraming binabago yung version sa banasulatan sa pagiging Kristiyano, lalo na sa huling mga panahon. Alam they emphasize comfort and convenience over sacrifice. Kanilang
bigyan ng tuon yung comfort, yung kaaliwan, komportableng kalagayan, convenience over sacrifice. They are forgetting that a Christian life has sacrifices. Amen? As far as the Word of God is concerned, comfort, convenience, is a version of Christianity that is not valid. Hindi po yan valid sapagkat wala po yan sa banal na kasulatan. Amen? Christianity is marked by self-sacrifice. Malapakan natin, malapakan noon. Amen? Marked by self-sacrifice. Christianity is committed to proclaiming a life-saving gospel of our Lord Jesus Christ. Nakasentro ang ating buhay para sa ebanghelyo ng ating Malapenon. Dahil kundi sa ebanghelyo, hindi rin po tayo nakarating dito sa gawain ng ating Malapenon. So bilang mga tinawag at pinili ng ating mahal na Jesus, ang ating buhay dapat nakakomit sa kadakilaan ng gospel. Proclaiming a life-saving gospel, our Lord Jesus Christ. That by very nature, yung nature ng ebanghelyo is offensive, nakaka-offense sa iba. That as a Christian, that selfless devotion to an offensive gospel will cause the world to hate you. Even other believers. Yung nature ng gospel, minamahal, offensive yan kung hindi natin naintindihan. Kaya sabi ng Panginoon, siya yung bato ng katitisuran. He is the rock of offense. If we don't understand the Christian journey, some will be offended. Matitisod ang iba pag hindi natin naintindihan ang paglalakbay ng bilang Christian. Galit ang maraming tao pag sinishare mo ng gospel dahil ang gospel ay may kasamang pagsubok. Malapakan natin, malapay na ako, amen? You will be, sabi ng Panginoon, you will be hated by all nations for my name's sake. Alang-alang sa aking pangalan, kakapuutan kayo ng maraming tao. Kindly, Matthew 10:22. Mateo 10:22. At kayo po kapuputan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Dahil ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Everybody say, praise the Lord. At kayo'y kapupuutan ng lahat ng tao. Lahat ng tao. Dahil sa aking pangalan. Natapot ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Dito lang sa simple na ilustrasyon, pupunta ka sa gawain, gagastos ka, mapapagod ka, di ba? Mga problema ka minsan sa bahay. So, challenging ang pagiging Kristiyano. May mga hamon. May mga times na parang iba gustong umatras.
Yung iba napapagod. Kasi maraming mga gumugulo sa mind ng mga Kristiyano. Minsan, umatake ang kaaway, bigyan ka ng mga problema sa finances, sa pamilya, emotion, spiritual problems. Guguluhin ang mind natin na mahal. Minsan marami magagalit sa iyo. Mayroon hindi makaintindi sa iyo. Magkakaproblema ka minsan, physical, emotional. But we have to understand, dapat maintindihan natin, kasama yan sa paglilingkod para maging dalisay ang ating pananampalataya. Para hindi ka titingin dito sa mundo. Titingin ka sa pangako ng Diyos sa mga Pinoon. Hindi kayo taga rito, malalakbay lamang kayo. Ang iyong tahanan doon sa piling ng mga Pinoon. Walang katapusan. Yan ang ating titingnan. Diba sa praise the Lord? Diba ang ating mga Pinoon? Yung sabi, tinawag daw tayo. Yung sabi sa Peter yan. It's Peter, kanina. For even here unto where you called, tinawag tayo sa ganitong paraan. Sabi yan. Sabagat sa ganitong bagay kayo tinawag. Sa ganito. Ito ang buhay natin. Dito tayo tinawag. Kailangan mong manalangin. Di ba? Kailangan tiisin mo ang mga trials. Minsan nasasaktan ka. Di ba? May mga adversity sa buhay. Dito tayo tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Sundan na natin mga hakbang niya. Ano ba ang ginagawa natin malapay noon? Siya'y nabubuhay lamang para sundin ang kalooban ng kanyang ama. Bilang tao, sabi niya, not my will, Father, but your will be done. Hindi aking kalooban na masusunod, kundi ang iyong kalooban. Dapat ganyan din tayo. Malapay noon, hindi aking kalooban ang masusunod, kundi ang iyong banal na kalooban. Father Jesus is our example how to live a victorious Christian. Pinagpalang Kristiyano. Pag sinabing pagpapala, ang tinutukoy talaga dyan, spiritual. Amen? Yung maligaya ka, naglilingkod, lagi mo naramdaman ang presensya ng Pinoon, naunawaan mo ang kayang salita, you have peace of mind and heart, yung mga material, bonus na lang yan, minamahal, pero number 1 ng pagpapala, spiritual. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nagbigay siya ng halimbawa sa atin. Matthew 11:29. Mateo 11:29. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapigatian ng inyong mga kaluluwa. Pasanin niyo ang aking pamatok. Ibig sabihin yung kanyang binabata, batain din natin. Amen? Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Araw-araw yan ating minimunumuni. Pag mayroong nakakatisod sa tinagad natin ang mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, walang kasalanan, pinahirapan. Amen? Siya'y walang ginawang masama and yet he's accused of lawlessness. Siya'y masamang tao. Pero siya'y matuwid. Inakusahan na siya'y masama. Kaya sabi ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin. Anong buhay ko? Pag-aralan nyo. Dahil pag ginawa mo yan, maraming pagpapala. Dadaan ka sa mga kahirapan. Ngunit sa dulo, maraming tagumpay na naghihintay. Hallelujah! Praise the Lord! Di ba, patotoo natin kapatid kanina, beloved Brother Rod Dake?
Danke? Kala ko danke. Danke. He started a small, humble beginning. Simula sa bababa na simula. Ganyan na ganyan ang paglilingkod sa walang Panginoon. Magsisimula tayo sa mababa. Nung tinawag tayo, most of us ay walang-wala, minamahal. Yan ay pinipahintulot ng Panginoon para makita natin unti-unti ang Diyos ay nagpapala sa kanyang mga tinawag. Humble beginning. Sa kariton lamang siya natutulog. Ano-anong tinitinda niya. Then dumating lumaki yung kanyang business, nagkaroon siya ng company. Pinagpala siya, pinamahal. Pero hindi na natatapos, may pagsubok pa din. Amen? Kaya nga, pag pinagpala na tayo, pinamahal, lalo tayong magpakainit sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang pagpapala na yan, kadalasan, mitsa yan ng ating spiritual na buhay. Hindi tayo magbabantay. Yung pagpapala ay gagamitin ng diablo to destroy your faith. Kaya, kahit nasa pagpapala na tayo pa rin ay matuwid, dapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga niya, binawi raw ng malapit ang pagpapala. Pero sa katotohanan sa Biblia, yung kaaway po ang nagnanakaw ng pagpapala. Amen? God is the giver. Napaka-giver ng ating malapit noon. Hindi siya lang babawi ng pagpapala. Yung nga lang, pag tayo nakalabag sa kanyang kalooban, hindi na po protektahan. Yung protection ng Diyos lumalayo. Kaya yung kaaway nakakakilo sa buhay natin. Yan pong nangyayari. Kaya pag pag pinagpapala ka na, maingat ka. Baka makasingit ang kaaway, mawala ang pagpapala mo. Kaya lalo kang maging matuwid para marami pang ibigay ng Diyos sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord! Pero totoo sinabi natin kapatid, totoo yan. Unti-unti ibabalik yan ng ating malapay. Kasi nalaman na natin yung ating pagkakamali. If we realize our mistakes, unti-unti nire-restore ng Diyos yung mga nawala sa atin. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin. Take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart. Ako'y maamo at mababa ang puso. At kayo'y makakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Sabagat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng iyong kaluluwa. Diba? Kasi marami tayong battles dito. We have a lot of battles. Ang the Christian journey are full of battles. Maraming mga hamon, digmaan dito. Mahal. Ngunit ang pangako niya, pasanin niyo, mag-aral kayo sa akin, sabagat ako'y mapagkumbabang puso. Dito sa akin masumpungan ang iyong kapahingahan. The presence of God is a rest. Presensya ng Diyos, yan ang ating kapahingahan. Pag naramdaman ang presensya ng mga Panginoon, tanggal lahat ang mga problema. Lahat yan, mga kaguluhan, tanggal lahat. Because the presence of God, there is pleasure, there's rest. May gumugulo sa may natin. Pag nararamdaman mo ang Holy Spirit, lahat yan nawawala. Kaya dito ka, tuloy ka. Kahit maraming tinitiis, dito ka. Dahil pinintulot yan para palagi kang lumapis sa Kanya sapagkat siya lamang ang mabibigay ng kapahingahan na totoo. Hindi kapahingahan sa mundo, hindi kapayapaan sa mundo, kapayapaan sa presensya ng ating mahal na Panginoon. For my yoke is easy and my burden is light. Ang aking pasanin magaan lang. Ang aking pamatok magaan.
magaan na in the sense na tutulungan ka ng ating malapay. Marami tayong pasanin. Mabigat. Pero sa malapay noon, magaan lang yan. Kung nagtitiwala ka sa Kanya, magiging magaan lang po yan. Amen? Matthew chapter 16, verse 24. Matthew chapter 16, verse 24. Na magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Palakpakan natin malakas ating malapay, no? Pasanin ang kanyang krus. Tumanggi sa kanyang sarili. Kailangan natin tanggihan ang sarili natin. Kasi kadalasan ang gusto ng sarili natin, labag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kailangan natin itanggi. Pasanin natin ang ating cross. Pag sinabing cross, yan po yung mga tiisin dito sa mundo. Mga kaguluhan, mga problema, mga cross lahat yan. Sumunod, pasanin daw ang cross at sumunod sa akin. Hindi po literal na cross. Ibig sabihin, mga problema. Araw-araw. Mayroon kang hinaharap. Araw-araw. Hindi pwede wala. Kasama yan, minamahal. Para lagi mong hanapin ang tunay na kapahingahan. Walang iba ang ating mahal na Jesus. Ayaw niya na ang ating mga puso niwalay sa Kanya. Kaya magpapadala siya ng mga problema para lagi kang magtitiwala sa Kanya. Pag nagtitiwala ka sa Kanya, nandoon sa iyo ang tunay na kapahingahan galing sa ating mahal na Panginoon. The Book of Acts chapter 14 verse 22. Aklat ng mga Gawa 14, 22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Sa mamagitan ng maraming mga kapighatian. Maraming mga Kristiyano na mahal, pag maraming na kapighatian, they are offended. Sila ay natitisod na nasasaktan. Pag mayroon ng mga problema. Pero ang sabi diyan, sa magitan ng maraming kapighatian, ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Di mo ba alam, yung kapighatian na yan ang susi para makuha mo ang pagpapala at tagumpay. Before exaltation is humiliation. In the place where you are humiliated, that is the place where you will be exalted. Kung saan ka binaba, saan ka sinubok, diyan ka itataas ng ating mahal na Panginoon. You will never be exalted unless you are humiliated. Salamat sa mga problema na yan, sa mga pagsubok na yan, diyan ka itataas ng ating mahal na Panginoon. What are the purposes of humiliation, the trials? Ang layunin yan, para karapat-dapat tayo itaas ng Diyos. Pagpalaing itaas hanggang sa langit! Hallelujah! Praise the Lord! Very clear in the Word of God. In the place of humiliation, that is the place of exaltation. Hindi tayo makakarating sa tagumpay kung walang mga trials. Kaya ang ating topic, victory and blessings
through sufferings. Napakaliw sa Biblia. Nag-iwan siya ng halimbawa sa atin na dapat natin lakaran. Huwag tayong hiwalay sa banang sulatan. Gusto mo ng tagumpay? Gusto mo ng blessings? Mahal, huwag kang hiwalay sa itinuro ng ating malapinon. Pinakita ng ating malapastor. Beloved parents in the Lord and beloved family, huwag kang hiwalay. Titiisin mo ang mga kahirapan. Handa ka sumunod kahit anuman ang mangyari. You're willing to follow no matter what. Hindi tayo nililingkod for our own pleasure. We're serving the Lord for the pleasure of God. Hindi para maging malugod ang ating buhay, maging komportable. No! We're serving to make our Lord Jesus, to give Him pleasure, to give Him glory and honor. Yan ang layunin natin. If we don't understand the will of God, sometimes we are offended. And so many times we are offended. Na-offend tayo. Hallelujah. Kaya nga, in modern times, the modern Christianity, they emphasize the version of convenience, comfort, over sacrifice. Nakakalimutan nila ang sinasabi ng mga Panginoon na pasanin niyo ang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ang nais mo, makamit ang aking kapahingahan, pasanin mo ang krus mo araw-araw at sumunod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kung tayo ba'y nagpapasan, hindi ba tayo nadadapa? Nadadapa rin mga Kristiyano. Pinakita ng ating mahal na Panginoon. Habang siya ay nagpapasa ng krus patungo doon sa Kalbaryo, ilang beses sa bumagsak, minamahal. Ilang beses sa nadapa. In fact, one time na dumapa siya, mayroong taong tinawag nila si, hindi ko lang umalis, Alexander o Simon, the Cyrenian, that's the Biblia. Nadapa malapit, hindi na makabangon. Tinawag nila, halika, may dumaan na tao, pinapasan sa cross. Siya nagpasan. Tumulong sa malapit na magpasan. Hinayaan ang ating mahal na Panginoon. Ang lesson niyan, minsan, pag tayo'y nabibigatan, minsan, kadalas yan, may gagamitin ang Diyos para tumulong sa ating pinapasan. Hallelujah! Praise the Lord! And as a Christian, na mahal, yung mga nabibigatan, hanapin natin kung mayroon tayong magagawa para tulungan siya para gumana kayang pasan, gawin natin. Palakpakan natin, malapay na, diba? That is a Christian. That is Christian living. Hindi tayo magalak na tayo lamang ay nasa magaan na kalagayan, then others are suffering. Nakalimutan natin na kaya tayo nilagay ng Diyos sa pinagpala dahil gusto naman ng Panginoon, bahagian natin yung mga nagtitiis. That is written in the Word of God. You have to share what you have. Kaya pinahintulot ang Diyos na hindi lahat na nagpapala muna, hindi sabay-sabay. Bakit? Para i-test, para subukin. Sino talaga ang susunod? Sino talaga ang mananangan sa salita ng ating mahal na Panginoon? We must enter the kingdom of God with so much tribulation. Ang marami raw kapigatian. Yun sinasabi ng banal na kasulatan. Marami sa atin ang pinagpala. Pero halos lahat ng pinagpala, nakaunawa na kaya sila pinagpala para maging pagpapala din sa iba. Palapakan natin, malapay na. Amen?
That is the principle of the Word of God. You are being blessed by the Lord, and the Lord expects that you also become a blessing to others. Salamat sa mga Pinoon. Halos lahat ng mga anak ng Diyos nakakaunawa. Amen? Yan nga, pag may mga krusada tayo, nandiyan kayo eh. Amen ba? Oh, nandiyan kayo. Iba nag-ayuno, iba financial support. Yan, krusada tayo lately dyan sa Star Arena, sa Baliwag. Almost 1 million ang nagastos natin. Wala naman hawak ang Diyos na ganyang pera. Inamahal? Walang hawak. Pero nang nag-announce tayo, din nag-pray tayo sa unang dalay mga pastor, kumilos ang Diyos sa mga buhay ninyo. Kayo'y tumulong sa gawain ng ating mga ito. At hindi dapat mawala yan hanggang ngayon because we are already in the last days. Dapat hindi mawawala yan. Magmadali tayo para yung mga tao na walang pag-asa, maabot ng kamay ng Diyos. Sino ang gagamitin? Ikaw, tayo! Matitiis ba natin na we are rejoicing? We are rejoicing in heaven, then others are in hell? Kaya ba natin tiisun yan? Hirap yun. Tayo yung masayang-masaya sa langit, but others are suffering in hell. Baka nga isa pa sa mga kadugo natin, nandyan naghihirap. Then tayo nagkakasiyahan sa langit. Hindi man talaga mawala. Meron talaga papunta sa kapamakan. Pero dapat ginawa natin lahat para yung gospel makarating sa lahat ng tao. Amen? Kung sila may napunta sa kapamakan, hindi na sisingilin ng Diyos sa ating kamay dahil ating duty ginawa natin. Nagnalangin tayo, naglingkod tayo ng totoo, tumulong tayo sa lahat na abot ang ating makakaya. Kung sila napahamak dahil ayaw nila tumaglingkod sa mga Pinoy, at least narinig nila ang gospel. The gospel is the power of God and the salvation. Yun lang ang pag-asa ng mga tao. Hebrews chapter 12 verse 2. Then, Hebrews chapter 11, verse 8 up to 10. Hebreo 12:2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakan inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahiyan, at mupo sa kanan at luklukan ng Diyos. Hebreo Lagi nang binibigay ang halimbawa ating mga Pinoon na dapat natin lakaran. Lagi siya nagbibigay ng halimbawa na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakda ng ating panampalataya na siya dahil sa kagalakang ilagay sa harap niya ay nagtiis ng cross. Who for the joy that was set before him endured the cross. Yung cross pala sa Malapinon, kagalakan para sa kanya. Yung cross, yung kahirapan na kanya nakita para sa kanya, kagalakan. Hallelujah! Amen! Dapat ganyan tayo. Yung mga trials dito, yung mga sakit ng damdamin dito, yung mga tinitiis dito, dapat kagalakan sa'yo. Dahil yan ay sa harap lamang. Sa likod yan, katapos yan, tagumpay ay bibigay ng ating Malapinon. That is very clear in the Word of God. Kagalakan para sa kanya ang krus, yung pagtitiis. Naniwalang bahala ang kahiyan. Kahiyan, niwalang bahala. Di bali na mapahiya siya. Di bali usigin siya. Di bali bulihin siya in our time. Di ba? Wala nangyari sa diyan. Ganyan ka. Wala. Pero sa mata ng Diyos, mayroon sa nakahanda. The best para sa niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Di ba? Yung mga kasama natin nung araw, mga classmate natin nung sanlibutan pa tayo. Pag nag-message, pag
Pag nag-invite ako sa nila, pag nag-share ako ng Word of God, hindi nila pinapansin. Kasi tinitingnan nila yung buhay dito sa mundo. Narating na nila ang kanilang mga career, lawyer, doctor. Pero pag share mo ng Word of God, di nila pinapansin. Ang tingin nila sa akin, wala, ganyan ka lang, wala nangyari sa'yo. Pero sa katotohanan, pinakamaganda na nangyari sa aking buhay, nakilala natin ang aking malakad. Di nila naintindihan. Nakatingin lamang sila dito sa mga bagay sa mundo ko. Diba? Pero pinagpala ka tayo dahil yung binigay sa atin ay higit pa sa mga bagay dito sa mundo. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya kagalakan ng ating mga Pinoon. Kagalakan. Dapat ganun din tayo. Yung mga pagsubok dito, magalak tayo. Bakit? Dapat di tayo nakatingin sa malapit, nakatingin tayo sa malayo. Behind the sufferings. Dapat di tayo nakatingin sa dito lang, sa malapit. We look beyond the suffering. After the suffering, pag naglilingkod ka, katapos ng kahirapan, you will be blessed. You will be exalted. Itataas ka ng Diyos at magmamala ka ng buhay na walang hanggan. Kaya, look beyond the sufferings. Pag natitisod tayo, ibig sabihin, we are not looking beyond. Beyond the trials. Pag nasasaktan ka at nanulupay-pay ka, ibig sabihin, nakatingin lang tayo sa malapit. We are not looking after the suffering. Pero ang ating manapin ni Jesus, kaya nga sundan natin ang kanyang nilakaran. Kasi nung siya nahihirapan, galak na galak sa bakit? Ang nakatingin sa hindi doon, nakatingin sa pagkatapos noon. Yan ang meaning yan. Kaya sa galak na galak, nakatingin sa kasi hindi doon sa kasalukuyan, nakatingin sa pagkatapos ng mga pagsubok, pagpapalain ka ng malapit. Pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng ulan, sisikat ang araw. Dapat ganyan ang ating pananaw. Hallelujah! Praise the Lord! Ang ating mga pastor nakatingin sa pagsubok, baka wala tayo dito. Hindi sila magpapatuloy mangaral. Kung tumingin sila sa mga kahirapan, pinapalaya sa bahay, wala lahat, wala makain. Pero, ang mga pastor tinignan, pagkatapos ng pagtitiis. Kami na tinuruan nila, kung tumingin din sa kahirapan, wala rin kami dito. Then nakarating tayo sa pastoral house noong araw, 1980s, wala lahat, walang pagkain, wala lahat. Nihigaan, wala. For how many years? Pero, ang pagtuturo nila sa amin, hindi natin nakalimutan. Huwag ka tumingin sa kasalukuyan, tumingin ka pagkatapos ng mga kahirapan. Dahil ang Diyos mo, very wise. He is a very wise God. Napakatalino, wala siyang nakakalimutan. Lahat ng nangyayari sa iyo, alam niya. Even our hairs are numbered. Katibuhok natin bilang niya. Ibig sabihin, lahat nangyayari, alam niya. Kung nagpapatuloy ka sa kabila ng mga kahirapan, papatuloy ka sa tulo, bibigyan ka ng pagpapala, tagumpay at buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Ano makatumbas sa kaligtasan at buhay na walang hanggan? Meron ba? Meron ba? Ipapalit sa kaligtasan sa pina ng Diyos? Meron pa! Nothing in this world can compare the glories in heaven. Nothing in this world. Kaya magalak ka. Rejoice, anak ng Diyos. Kung marami magsubok, pag Kristiyano ka, the devil will attack you by moment by moment. Hindi sila pinabayaan ng Pinoon para lamang makita, lumitaw ang iyong dalisay na pag-ibig sa ating mga Pinoon. Tandaan natin, this is not our home.
Last verse kayo ng mga singers natin. Prepare. Hebrews 11, 8 up to 10. Hebreo 11:8 hanggang 10. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, siya naging manglalakbay sa lupang pangako na gaya ng hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob na mga tagapagman ng isang pangako na kasama niya sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Sa panampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pamaroon sa isang dakong kaniyang tatanggaping mana. At siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Hindi niya alam. Saan siya pupunta? Ngunit siya tumalima nung siya tinawag ng Diyos. Amen? Ganon na ganon sa ating panahon. Tinawag tayo para maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Amen? Yun talaga ang, ano bang tinitibok ng malapay noon sa puso niya? Kailangan malaman natin yan. Ano bang tinitibok ng malapay sa puso niya? Araw-araw. Ano na sa heart niya? Tao, kaluluwa. Yan palagi. Ano sa heart natin malapay noon? Nung isang Christian na dinala ng Diyos sa impyerno, kasama ang mahal na Jesus, habang nasusunog yung isang kilalang tao doon sa impyerno, dami, nandun siya. Ito live ko na nangyari sa isang Christian. Ang mahal na nalulungkot, nakita niya, tinignan mukha mahal na kasi kasama niya sa impyerno. Sabi, anak, sasama kita doon. Para makita mo, at sabihin mo sa mga tao na huwag sila pupunta dito. It breaks the heart of God when somebody is thrown into hell. Dahil ang impyerno, hindi yan ginawa para sa tao. Ginawa yan para sa diablo. Ngunit yung naniniwala sa diablo, kawawa, nasasama niya doon. Pero originally, hell was not made for man. It was for the devil. Nung nakikita sinusunog yung tao, kita tinignan mukha ng malapay noon, nakita lumuluha ng malapay noon, lumuluha, anong bumatak sa kanyang mata. Dugo, luha na dugo. The Lord cried. Parang ibig sabihin, hindi mo lang sasalita, ibig sabihin ng malapay noon, parang sinayang niya yung sakripisyo na ginawa ko dun sa krus. Samantalang sakripisyo na yan ay sapat parang tao ay maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. The work of Lord Jesus Christ, what He has done on the cross, is complete and perfect. Pag naglingkod ka, nanampalataya ka, pupunta ka sa piling ng Diyos, hindi doon sa kapahamakan. The Lord cried. Tears with blood. Pero ganun talaga ang buhay. Ang tao may freedom of choice. Pero bilang anak Diyos, ang duty natin, to tell the people, tell them that Jesus loves them. Sabihin mo, yan ang duty natin ng mga tao, mahal ng Diyos. Kahit yung katabi mo, pwede sabihan, mahal ka ng Diyos, may problema ka, mahal, natitisod ka, hallelujah, nahihirapan ka, dumarang ka sa mga financial problems, emotional. Do not forget, there is Jesus loves you. Sabihin natin yan. Hindi lamang sa iba, pati sa mga kasama natin. Amen? Kaya ano sabi dyan? Sa panampalataya, si Abraham nung tinawag, ay tumalima. At pumunta sa lugar na hindi niya alam. Diba? Hindi niya alam, pero sumunod lamang siya. Ha? Ay, may krusada tayo. Tutulong kaya ako? Hindi ko alam kung babalik ba itong tinulong ko sa gawain. Minsan, ganun ang agam-agam natin. But, ang pangako ng Diyos ay sigurado, matibay. Amen? Hindi sa kailan naman marunong magsinungaling. Mahal.
Basta ginawa mo yan out of love for others. Dahil ang puso ng Diyos laging tao, tao, kaluluwa, kaluluwa, kaluluwa. Diba? Pag yun din ang puso natin, kaluluwa, kaluluwa, mabilis ang pagpapala ng Diyos. Ibabalik sa iyo. Mabilis! Hallelujah! Amen? Na, 10. Ang sabi dyan? Nine, by faith, he sojourned in the land of promise. Sa panampalataya, siya ay naging manlalakbay sa lupang pangako. Nagaya sa hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako. Isang pangako na kasama niya. Biro mo? Abraham? Walang-wala. Sa tolda lamang natutulog. Hindi alam saan pupuntahan. Saan pupunta, hindi alam. Pero dahil sa pananampalataya, nagtitiwala na tapat ang Diyos sa kanyang salita, tapat sa pangako, nagpatuloy na mahal. At bandang huli. Kaya nga, huwag kang titingin sa una lagi kang tingin sa huli. Bandang huli, pinagpala si Abraham. Amen? Lahat, physical, material, spiritual, lahat natanggap niya. Pero bago niya tinanggap, siya'y sumunod. Huling talata, sabi dyan. Sapagkat inasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo ay gumawa ay ang Diyos. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Dapat ganyan tayo. Kahit anong problema rito, nakatingin ka dun sa syudad na hindi tao gumawa. Hallelujah. Ang pundasyon, hindi tao gumawa. Ang gumawa, walang iba. Kamay ng Diyos. Dapat ganyan tayo. Doon ka nakatingin sa syudad na hindi ginawa ng tao. Sapagat lahat ng syudad dito, lahat yan magigiba. Pero doon tayo nakatingin sa syudad, hindi magigiba ng tinayo. Hindi tao nagtayo, kundi ang Diyos na buhay ang nagtayo. Dapat ganyan tayo. We look for a city whose maker and builder is God. Kaya nga, mahal, marami nagsasabi at nabasa ko kahit sa Biblia, nandiyan sa Daniel chapter 9, then yung mga iba pang mga sulat, even the prophecies ng mga matutuwid na tao, mahal, the Lord is coming very, very soon. Diyan po naglalaro yan, 23, 24, 25. Diyan po naglalaro ang pagdagit ng mga banal. Mahal, kung pumaltos man yan, maikli lang. Maikli lang na, kung hindi man accurate yan, maikli lang ang pagitan. Hindi po magkamali ang mga hula sa Biblia. Dahil namatay ang ating mahal po sa Kristo, AD 32. Nung siya ay sumakay sa kabayo, papunta doon sa Jerusalem, ang hula na mahal. At siya namatay doon sa Jerusalem. Nangyari po yan, AD 32. At binigyan ng Diyos ng 2,000 taon na biyaya ang tao para maligtas. Then after that, He will come again. Katapos ng mamatay, siya'y babalik muli. Kailan mayayari yon? Kung kukwentahin natin, hindi ko sinasabi na eksakto ito. Pero kung pumalya man yan, maliit lang. Nandiyan sa Biblia kasi. History, nandiyan yung mga computation. 32 siya namatay, then magbilang ka ng 2,000 years. That was 2032. So approximately, 5 taon sinasabi, yun na. Pero sa Biblia kasi, araw lang sa oras, di mo lalaman. Nasa Biblia, nakasulat yan. Only the day and the hour, hindi malalaman ang pagbabalik ng Panginoon. Pero ang panahon, malalaman. Luke 25:13. Huwag natin basahin. Isulat lamang ninyo. Lucas 20,
5:13. Oras lam at araw, hindi malalaman anak ng Diyos ang kanyang pagbabalik. But the seasons, yung panahon, malalaman. Amen? So, mula lang AD 32, that is the year when our Lord Jesus Christ died. Magbilang ka na 2,000 taon. That would be 2032. Yan ang second coming. Sa Biblia kasi, bawat 2,000 taon yan, may nangyayari 2032, bawasin mo yung 7 taon na tribulation, kahirapan. Kasi bago sa pumalik, bago mababa sa lupa, mayroon mo lang kahirapan, 7 taon. Pero bago pumasok ang kahirapan, ang church, dadagitin mo na. Amen? Bago ang Israel, pagtulong-tulungan, girahin ng Arab countries, mga Muslim countries, kasama ang Gog and Magog, kasama ang Russia, bago sa girahin, bago matapos, bago sa matalo, lulusubin ng Israel, babalik ang mga Pinoon. Kung hindi magkamali ang competition sa Biblia, that would be 2032. Pero bawasan mo ng 7 taon, 2032, that would be 2025. Ngayon, kung ang kalendar na, kung nagkamali ang computation, dyan maglalaro yan. 23, 24, 25. That could be the rapture. Tingin ko hindi papalpak yan. Kasi malinaw sa history, sa Bible, malinaw yan. Yan ang mahal. Kung magkamali man yan, kaunti lang. Pero nandito na talaga tayo. Yan ang mahal. Sa huling panahon. Kung ang Israel ay nagigira ngayon, kung hindi mapigilan ng prayer yan ng man of God, ating mga pastor, pag sinabi ng pastor, tigilin mo na, pwede yun. Pero pag sinabing, hindi na, kahit magtigil putukan pa yan, isang araw, babalik uli yan. Then, unti-unti, lulusubin ng Israel. Then, ultimately, gigirahin ng Israel. Dahil ang Israel, gusto nilang mabura sa mundo. Pero hindi papayag ang Diyos. Dahil ang bayan na yan ay pinili ng ating malupit. Sa Biblia nakasulat, bago matalo ang Israel, ang Manibso Kristo bababa sa lupa, maghahari, upo doon. Kasama tayo na na-rapture, kasama. Amen? So kung 2032 ang 2,000 taon mula siya namatay, and that could be the second coming, 2032. Ibawas mo ang 7 taon, rapture yon muna. Kasi maunang rapture bago yung pagbaba ng ating mga Pinong na second coming. Palapakan natin, malapakan. Dahil kausap nga ako kanina, sabi, di ba ang rapture yung pagbalik ng mga Pinong second coming, yun na rin ang rapture? Kung hindi po. Ang rapture, prior to the tribulation. Bago magkagira, bago magkaroon ng kahirapan, bago magtatakan ng husto, bago hindi na makabili yung mga tao, hindi ka na makagalaw, bago mangyari ng husto, dadagitin na ang mga banal. Yun ang rapture. Akala ko kasi yung pagbaba ng Kristo, yun na rin ang rapture. Akala niya yung pagbaba sa lupa, yun na rin ang pagdagit. Kaya nga dadagitin kasi mawawala ka muna dito. Kung papalit siya, ba't ka pa dadagitin kung papapalit siya sa panahon na yan? Palapakan natin, malapakan. Sabi na, ganun ba yun? Akala ko kasi yung rapture, pag second coming, pagbaba na malapit ni Jesus, yun na rin ang rapture. Basahin mo sa Biblia ang rapture, dadagitin, alisin sa lupa. Bakit alisin? Kasi maraming kipighatian dito. Kung babalik sa at doon ka palang dadagitin, bakit ka pa dadagitin? Di diretso lang baba, dito ka na rin. Kasama ka na, huwag ka na dadagitin, kasama ka na rin dito. Hindi ka na ganun. Kaya nga, bago sa bumaba, 7 taon, bago sa bumaba, ina-rapture muna. Kung 2032 ang kanyang second coming, then bawasin mo ang 7 taon na tribulation. So that could be 2025. Mahaba ba yung 2025? 23 na ngayon, 1 taon, nadali lang yan. Hindi, sabi ng iba, 23 daw. Pwede. Diyan na maglalaro kasi hindi man masyado accurate. Pero kung pumalpak pa yung computation, kaunti lang yan. Kaya nalalaro dyan ang pagdagdag madal, 23, 24, 25. Hindi papalpak yan, pinamahal. Diyan talaga maglalaro yan. Ano ibig sabihin yan? Anak ng Diyos. Maraming pagsubok, pinagpala ka. Hallelujah. Hallelujah. Habang tayo mawit sa ating malapayan, so sing the song.
Halika, lumapit ka. Mga nalulupaypay, mga anak ng Diyos, ngayon ka na lumapit sa atin. Nag-alinlangan kayo, ngayon ka na lumapit. Libugang anak. Iba sa atin ang lamig. Pero, sabi nga mga pastor, kahit ayaw na ng Diyos sa'yo, pilitin mo pa rin dahil siya lang ang may buhay na wala ka. Mga baguhan natin, imbita, lumapit po kayo. Narito ako, bukas lagi ang palad ko. Naghihintay sa muli pagbabalik mo. Hallelujah. Anak, ako nangungulila sa'yo. Nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay ililimutin ko na. Sa biko ko na mayakap ka, at sa bituin Jesus. ay makapiling ka. Ang mo ay papahirin ko. Ang lungkot ay papawirin ko. Ang pasanin mo Ilang verse ba naman? kukunin ko. Ang di kayang nais ay ibibigay sa'yo. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sabi ko ko, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. mayakap ka, Purihin ka, Diyos. Hallelujah. sa bituin na ay makapiling ka. Ulitin natin sa simula, mga minamahal. Ulitin natin simula. Ikaw man, Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. sa'yo na Nasa huling panahon na tayo, mga minamahal. ikaw man, Wala nang oras para tayo mapagod pa, mga minamahal ko. sa'yo man, Napakabalad natin, mga minamahal. Dahil tayo nakakilala sa totoong Diyos. Tayo ililigtas na ba ng Panginoon sa matinding kaguluhan na mangyayari sa mundong ito, mga minamahal. Kaya huwag ka mapapagod. Magpapatuloy ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Wala nang panahon para tayo tumalikod pa, mga minamahal. Wala nang oras para tayo matisod. Wala nang oras para tikman pa sa limutan ito. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, pagdating natin sa langit, siya mismo magpapahid ng ating mga luha. Dahil alam ng mahal na Panginoon na tayo nagtiis dito sa lupa. Alam ng mahal na Panginoon na tayo nakipagbaka ng matinding pakikipagbaka. Kaya ang sabi niya, hindi ang mga anghel, hindi ang mga propeta ang magpapahid ng iyong mga luha. Ako mismo ang magpapahid ng iyong mga luha. Napakalapit na. Sabi ng ating napag-aralan, mga minamahal, kaunting-kaunti na lang babalik na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi sayang ang mga sakripisyo, ang mga iniluha mo, ang mga tiniis mo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi sayang! Hallelujah! 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 Ang luha mo ay papahirin ko. Ang pasalin mo ay kukunin ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ay kukunin ko. At ang ligayang nais ay ibibigay sa'yo. Hallelujah! Halika, Lumapit ka! Namamagod ka! Naninisid ka! Nalulumaybay ka! Pinatagalan ka na marami pang sumang problema! Isa lang ang solusyon! Wala! Hindi mo makikita sa sanlibutan ang solusyon! Sa mahal na Panginoon Jesus! Ang solusyon! Ang kapahingahan! Lumapit ka! Sa mahal na Panginoon! Sa bituinan ay magkapiling ka. Halika, lumapit ka. Anak ko na walang magkakasalanan mo ay nililimot ko na. Sabi ko na mayakap ka at sa bituinan ay makapiling ka. Bago tayo dumako sa Holy Supper, mga minamahal, ating patanggapin ang ating mga pinagpalang mga bisita. Habang sila po ay ating pinapatanggap, makipag-ugnayan na po tayo sa ating mahal na Panginoon. Para po sa aming mga minamahal na bisita, inyo napakinggan ang mga patotoo. Inyo napakinggan ang pangangaral kanina sa banal na pulpitong ito. At nagpapatunay lamang, mga minamahal naming mga baguhan, mga bisita, na kayo ay iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kayo narito, kayo'y mahal na mahal ng Diyos. Sa katotohanan po, ang ating tadhana nung hindi pa natin nakilala si Jesucristo ay doon sa apoy ng impyerno. Yun talaga ang tadhana natin. Subalit napakapal ng Diyos kayo ay nadala dito sa buong katotohanan na kung saan dito nyo masusubukan ang totoong Diyos. Ay sabi po ng Biblia, Roma 3:10, nasusulat, walang matuwid ni isa. Walang nakaabot sa paanan ng ating mahal Panginoon. Lahat ay nagkasala. Kaya ang sabi ng Roma 6:23, kaya't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang ating tadhana, kamatayan, kaparusahan. Subalit sa dakilang kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus, ang sabi niya, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Hallelujah! Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Kailangan na tayo maniwala sa tinatawag na mabuting balita na ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, nagkatawang tao.
Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y inilibing at muling nabuhay. Ang tawag dyan, mabuting balita. Dapat manampalataya tayo dyan na iisa lamang ang Diyos. Wala nang iba, ang pangalan, Jesucristo. Pangalawa, pagsisisi. Kaya lang akin nasabi, walang matuwid ni isa sa harapan ng Diyos. Bagamat kami din noon ay makasalanan sa harapan ng malabang noon. Subalit ang kami nagsisi, kami pinatawad ng mahal na Panginoon. Kaya ang ating isasagawa ngayon, baka Diyos na pagsisisi. Hindi yung ating nakaugalian na pagsisisi na magsisi tayo ngayon at makalawa nga, pagkatapos ng isang linggo, babalik tayo sa ating dating ginagawang makasalanang buhay. Pag sinabi ang Diyos na pagsisisi, tautaling paglimot sa ating makasalanang buhay, kailanman hindi na po natin babalikan. Pangatlo, yung tinatawag na bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Yan po ay hindi pagpapalit ng relihiyon. Yan po ay biblical method na kung paano tayo ay makasumpong ng buong kapatawaran sa ating mahal na Panginoon. Yung tubig magsisilbing banal na dugo ng Diyos, tayo po ay ilulubog diyan. Paglubog natin diyan, ililibig yung ating makasalanang pagkatao. Maiiwan na dyan yung ating masasamang ugali. Lahat ng kasalanan natin ginawa mula tayo pinanganak hanggang sa magkaisip tayo, maililibing yan. At pag-ahon mo ang tingin sa'yo ng Diyos para kang bata, malinis, matawid, walang kasalanan, bagong nilalang sa harapan ng mahal na Panginoon. Pang-apat, yung bautismo sa Espiritu Santo. Nakita niyo yung mga umiiyak kanina, nanginginig. Yan po ay hindi pagluha ng kapighatian. Yan po ay luha ng kagalakan na tayo ay tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hallelujah. Para sa aming mga minamahal na bisita, gagawin po natin ng dalawa sa mga reglamento ng kaligtasan sa mga oras na ito. Inyo pong itaas ang inyong mga kamay bilang formal na pagsuko at pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. At sundin niyo po may panalangin na aking sasambihin. Dakilang mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, maraming salamat po, O Diyos, sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Maraming salamat po, O Diyos, na ako ay nagkaroon ng puwang sa iyong puso, na isang taong makasalanan, binigyan mo ng pagkakataon na magsisi at tanggapin ka. Kaya sa mga oras na ito, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Simula nang ako'y ipanganak sa mundong ito, hanggang ako'y magkaisip, patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Tinatanggap po kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marami sa kasalanan. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Iligtas mo ako sa apoy ng impyerno. Paglilingkuran kita hanggang sa huli at muli mong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, aking dalangin. Pakisabi po, Amen. Pakibaba ang inyong mga kamay. Kami po ang manalangin para sa inyo. O madakilang Diyos, Ama naming banal sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesucristo. Sa unat panalangin ng aming minamahal at ginagalaman na Pastor Wildy Estrada Almeida. Salamat malapang sa mga kaluluwan lumapit. Tumanggap sa iyong banal pangalan. Kabagan mo sila, O Diyos. Kumilas ka sa kanilang buhay. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo sila sa apoy ng impyerno sa bulang ng mga mahal sa buhay. At nawa, O Diyos, itong simulain ng kanilang mainit na paglilingkod hanggang sulit muli mong pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makabalik po kayo sa inyong mga upuan. At tayo po ay darako sa ating banal na hapunan. Para sa aming mga minamahal na mga baguhan at bisita, kung kayo po ay desidido na magpabautismo sa tubig, mamaya after po ng ating banal na gawain, maaari po kayong sumalo sa ating pong Holy Supper dahil napakabanal po nito. Sagrado po ito. Kaya kinakailangan kung gusto nyo makisalo, maging kabahagi na mahal na Panginoon, desidido kayo na magpabautismo mamaya bago po kayo umuwi o bago nyo lisanin ang lugar na ito. Kaya mga minamahal, tayo darako po sa ating banal na hapunan. Habang tayo aawit ng isang paboring awit, minsan pa tayo makipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Lumipas ang isang buwan, mga minamahal. Lumipas sa isang buwan, tayo narito sa makasalanang mundo. Isipin natin, mga minamahal, alalahanin natin mga pagkukulang natin. Mga naramdaman natin, mga nasabi natin, nakita, naisip natin. Pagkasiguraduhin natin, karapat-dapat tayo sumalo sa banal na hapunan na ito. Habang tayo umaawit ng isang maiksing awit,
Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. Hallelujah. Siyasatin mo, Jesus, Hallelujah. ang Hallelujah. 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 sa kasalanan Hallelujah. There is Jesus. laban sa'yo. Hallelujah. Nagtatapad, Hallelujah. sumasama, Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. tumutulong Kahit gaano kalaki ang iyong sa kasalanan, harap ng banal. lumapit ka lang sa Kanya. Magpakumbaba ka lang sa Kanya. Patatawarin ka ng mahal na Panginoon. Karapat-dapat sa kabanalan mo. Hallelujah. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah. 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 Magsumama tayo sa malamang. Pari mo ako, Hallelujah. pahingin Kausapin mo ang mahal na Panginoon. Kausapin mo siya. Magsisi. Makiusap ka. Mahal na Panginoon, bago ko sumalo sa malalapunan, misa lang ba, ibuhos mo yung banal na Espiritu sa akin. Hallelujah. 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 Ako, Jesus, Hallelujah. There is Jesus. sa Hallelujah. kasalanan, Hallelujah. ako'y hamuin mo. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Hallelujah. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo Hallelujah. ay nakamtan ko, Hallelujah. o aking Jesus. Hallelujah. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Dakilang mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Sa unat dalangin ng Beloved Pastor Will Estrada Almeida, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami. Sa lahat, O Diyos, ay mga pagkukulang sa iyo, mga bagay namin nasabi, naisip na kita nagawa, naramdaman na ikilos, maling mga inakala, patawarin mo kami, O mahal na Panginoon. Gawin mo kami yung karapat-dapat sa pagsalo ng iyong malalabulan sa mga oras na ito. Kahabagan mo kami sa mga bariyang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sabi po ng Biblia, unang mga taga-Korinto, 11, pababa ang basa. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, ng gabing siya ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Hawakan po natin ang ating mga tinapay, mga minamahal. Ito po ang simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon na nadurog. Nagkalatay-latay ng dahil sa ating mga kasalanan. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kainin po natin ang tinapay, mga minamahal. Hallelujah. At gayon din naman, hinawakan na ang sarong pagkatapos na makahapon, na sinasabi ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Hawakan po natin ang sarong, ang simbolo ng banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal ko. Sa
sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang salo ay iniihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inumin natin ang salo. Ang pag-ibig na aking Panginoon, siya'y namatay upang tayo'y matubos. Ang katuwang pinayumay at ang dugong tumigil para sa ating kaligtasan. Kanin mo ang tinapay ng buhay, iyong alalahan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magpuri tayo sa mga Panginoon. Hallelujah, Jesus. It is Jesus. Hallelujah. Tayo'y magkapiling. Ang sarong ito'y iyong inumin, ang bagong tipan sa akin.
mga minamahal tayo, tuloy-tuloy na po sa ating mga pangailangan. Sa mga oras na ito, mga minamahal, isang tiyak na bagay ang nagaganap sa kalangitan. Nakabukas ang langit sa mga oras na ito. Kaya walang hadlang upang hindi marinig ng Diyos. Walang hadlang upang hindi makarating sa langit ang ating mga kahilingan sa mga oras na ito. Ipatong ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Isipin natin ang ating malapastor na naglayhan sa atin, mga minamahal ng propeta ng Diyos. At ang kaliwang kamay sa parte ng katawan na tayo may karamdaman. Kahit anong karamdaman pa yan, walang imposible sa Diyos. At pagkatapos niya, mga minamahal, itaas ang dalawang kamay. Palayasin ang mga problema, pagsubok, paglalupaypay, mga hadlang sa ating mga panalangin. Nakabukas ang langit sa mga oras na ito. Opo, dakilang Diyos, Ama naming banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa ulat na langin ng aming minamahal at ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeda, sama-sama naming pinapalayas, tinataboy, lahat ng mga karamdaman na gawa ng kaaway, sampis kaliputuan, ubot sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, demonyo ng hika, asma, demonyo pagkabaklad, pagkatomboy, cast out, in the name of Jesus, lumayas kayo sa mga pangalan ni Jesus. Be healed. Be healed by the blood of Jesus. Be healed. Be healed in the name of Jesus. Demonyo ng mga problema, kahirapan, pagsubok, pag-alinlangan, palupaypay, hadlang sa mga pagpapala, lumayas kayo sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Cast out from us, be thrown into hell, and be there forever and ever in the name of Jesus. Be blessed. Be blessed in the name of the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin, mahal Panginoon. Bilang tanda, mga minamahal, na tayo tinugon natin, mahal Panginoon. Sabay-sabay po din tayo, 3 beses, kalakip ang pagsikaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Makarating sa langit, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin, mahal na Panginoon. Lahat ng kapurihan kaluwalhatian, tanging sa ating mahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise God. At God bless you po sa ating beloved ordained preacher sa pinagpala at nilang isang banal na mensahe. Napakaganda po natin pag-aralan, mga minamahal. Sa umagang ito, pinagpala po tayong lubos. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. At makaupo po tayo saglit, mga minamahal, bago po tayo dumako sa ating pong mga mahalagang announcement. Tayo po ay mayroong special offering, mga minamahal. Yan po ay patuloy na gagamitin, mga minamahal, para sa mga pangangailangan po ng ating banal na gawain, mga minamahal, sa mga gastusin ng ating banal na iglesia. Kung paano tayo nakarating sa banal na gawain ito, mga minamahal, may mga nauna na mga Kristiyano na nagsakripisyo, mga nagparamdam ng kanilang totoong pag-ibig sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. Kaya tayo narito, nagtatamasa ng lahat ng mga pagpapala na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano ang ating tungkulin, mga minamahal? Sabi ng Biblia, natanggap natin ng libre, ibabahagi natin ng libre. Sa pamamagitan din po iyan ng ating pagkakaloob ng ating mga ibinibigay na mga special offering sa ating pong banal na iglesia. Mga minamahal, palagi natin naririnig sa banal na pulpito paulit-ulit. Kaya siya tinawag na special offering, sacrificial offering, dahil mararamdaman mo na ito. Pero mga minamahal, the moment na mararamdaman mo na ikaw ay mababawasan na, ang sabi ng Biblia, silang nababawasan, mga minamahal, sila ang lalong nagkakaroon. Walakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kailangan lamang, mga minamahal, maging espiritual ang ating pag-iisip. Kapag espiritual ang iyong puso, espiritual ang iyong pag-iisip, napakagaan na sundin ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Gaya ng ating na pag-aralan, hindi mo titignan kung anong mayroon ngayon, hindi mo titignan kung ano yung mawawala sa iyo, yung mababawasan sa iyo, hindi ang titignan mo. Ang titignan mo, after nyan, yung ipagkakaloob sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At atin pong itaas ang ating mga
special offering na may kagalakan sa ating pong mahal na Panginoon. At ito po ay ipapanalangin ng ating beloved brother Orlando Magaling upang basbasan, tanggapin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise God. God bless po, beloved Peter Mark Noel. Mga minamahal, tayo may kasama na lang para sa ating mga ipagkakaloob. Mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal Panginoon Jesus, sa pangunat panalangin paglood ng aming beloved Honorable Pastor Wilde Salomeda, mahal Panginoon Jesus. Narito po ang iyong mga anak sa pagkakaloob po ng special offering. Dalangin po namin mga Panginoon sa bawat masaya nagkaloob mga Panginoon patuloy mo pong pagpalain. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan Jesus. Amen. Praise God. Ang aking Ama, nais kong mag-alay sa'yo. Mula sa aking puso, ang awit na pasasalamat ko. Ikaw ang Mesaya, ikaw ang anak, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Mesaya, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Ito ang pag-ibig ko para sa'yo'y hindi magbabago. Kaya ang damdamin ko nalalapit palagi sa'yo. Ikaw ang Mesaya, ikaw ang anak, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Mesaya, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Ikaw ang Mesaya, ikaw ang anak, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Mesaya, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka ng lahat. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. God bless you so much po mga minamahal sa inyong walang sawa, hindi panghihimagod sa pag-suporta sa banal na gawain ng ating mahal Panginoon. Pagpalain po tayong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal, dumako po sa maiksing announcement mga minamahal. Tuloy-tuloy po ang ating banal na gawain sa lugar na ito mga minamahal. Our schedule of our services mga minamahal dito po sa Dako ng Baliwag. Our midweek service po, araw ng Miyerkules po yan, 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Araw ng Biyernes, ating overnight service, 8:00 po ng gabi ng Biyernes, matapos po ng 2:00 ng madaling araw ng Sabado, at sa araw ng Linggo, 9:00 po ng umaga onwards mga minamahal. Minsan, natapos tayo ng 3:00, minsan 3:30 po. At sa Dako po ng San Ildefonso, Bulacan, meron pong gawain doon na 3 times a week, Miyerkules. Ang kanilang midweek ay Miyerkules na po sa Dako ng San Ildefonso. 5:00 hanggang 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Ang kanila pong Friday overnight service, 7:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hati ng gabi na ng Sabado. At ang kanila pong general service ay Sunday, 10:00 po ng umaga hanggang 3:00 po yan ng hapon. Mga minamahal, huwag po tayo magliban sa ating malalgawain gaya ng ating napag-aralan
napakalapit na po talaga ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Mapalad yung darat na ng Diyos na sumasamba sa Kanya sa Kanyang pagbabalik. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang ating pong live streaming, yan po ay tuloy-tuloy sa ulat na lang ng mga pastor, sa lahat ng aming live webcast viewers, pagpalain po kayong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At kung wala na pong karagdagan ng mga announcement, tayo po ay tumayo ng mga minamahal at tayo magpasalamat na sa tagumpay ng ating banal na gawain sa araw na ito. At narito po ating beloved Daddy Melchor Reyes upang ipanalangin po ang pag-iingat sa ating pag-uwi, pansamantalang pag-iwahiwalay. Amen. Hello. God bless you, Mark Noel. Tayo po'y magsitayo at panandali ang manalangin sa ating pagtatapos. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangungunat na langin ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Will Distrada Almeida. Narito po ang iyong mga anak. Hallelujah. Nagpapasalamat at nagpapasalamat sa araw na ito sa katatapos na ating banal na gawain. Hallelujah. Sa mga awitan ng ating mga choir, Jesus Finest Generation Choir, na nagsilbing kalakasan ng ating mga pananampalataya. Hallelujah. At mahal na Panginoon, sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay, dalangin ko na sumaamin ang ating mahal sa ating pag-uwi, ligtas tayo sa anumang sakuna at kapamakan. At gayon din mahal po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na dinala ng ating mga mangaral, ating beloved ordained preacher, Freddy Asus, at sa pagbibigay na susi ng pagpapala. Hallelujah, purihin ka mahal na Panginoon. At sa ating pag-iwahiwalay, naway pag-ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon sa ating pag-uwi hanggang sa ating mahal sa ating pangmahal. Ito ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating pinangamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God bless you so much po mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Mag-ingat po tayo sa pag-uwi, lalo na po sa mga magmamaneho. Mag-ingat po tayo. God bless you so much po.